Sobrang mura nga talaga magpaayos ng ngipin dito sa South Korea. Bukod sa sasakit na yung ngipin mo, sasakit pa pati ang bulsa mo. Anyong, ako nga pala si Jinko J. For today's video, samahan nyo pala ako dahil ngayong araw ay magpapabunot ako ng ngipin. Bali first time ko nga na magpunta ng dental clinic dito sa South Korea. Halong ka ba dahil bukod sa masakit ang magpabunot ng ngipin, baka sumakit din ang utak ko kung paano ako mag-e-explain dahil nga mga Koreans yung mag-a-assist sa atin. Alangan naman Pilipino, nandito tayo sa South Korea. At sa mga oras na nga ito ay pababa na tayo ng subway. Bali yung subway pala nila dito sa South Korea ay napakalalim. Nagtataka nga rin ako kung paano nila nabutas yung ganito kalalim na subway. 3 escalator nga yung binababaan ko bago ako makapunta dun sa station ng subway. Mas prefer ko nga sumakay ng subway kaysa sumakay ng taxi or bus dahil nga mas kabisado ko ang mapa ng subway. Pwede naman din ako mag-taxi kaya lang hindi naman ako masyadong magaling mag-Korean, lalo na't makikipag-usap ka pa dun sa taxi driver. At alam kong nakaka-relate yung iba dyan. Nasa loob na nga tayo ng subway sa mga oras na ito at kung napapansin nyo yung pink na yan ay para yan sa mga upuan ng mga buntis. May mga nakalagay din na mga monitor at mga signage dito sa loob ng subway. Kailangan lang talaga ay marunong kang magbasa ng Korean para maiwasan na ikaw ay hindi mawala katulad nga ng nangyari sa akin. Guys, nawawala na ako guys. Sana tama itong binabaan na. Mali guys, mali. Balik tayo sa kabila. Mali yung binabaan na natin. Exit transfer dito kabila. Dito tayo guys sa kabila. Alam niyo sa totoo lang, hindi naman talaga maiiwasan na mawala ka dito sa subway ng Korea kahit itanong nyo pa dun sa mga matatagal na. At makalipas nga ng 1 oras na biyahe ay nakarating na ako dito sa Moran Station, exit 12 na kung saan nga ay dito yung location ng dental clinic na pupuntahan ko. Mga 3 to 5 minutes walk lang at makakarating ka na dito. At dito pala yan sa Sanga Dental Clinic. At marami rin pala tayong mga kababayan na nagpupunta dito. At meron din pala tayong mga kababayan na nag-a-assist dito na alala ko. Kung hirap ka mag-Korean ay may mga nag-i-English din dito. And then you do your job like this. But before that, you put this first. Right. 촬영을 시작합니다. 눈을 감으시고 혀를 찢으세요. At mababait nga din yung mga staff nila dito. Mauutusan mo pa nga sila na kumuha ng video para sa'yo. Bali nandito nga tayo sa x-ray room at first time ko nga na makatry ng ganitong x-ray. 사람이 발치하고 싶다고 보셨는데 어느 쪽인가요? 아까 yung ano sir? 왼쪽 맞죠? 여기 1cm야. Yan po ba sir? 거기 아파요? Masakit po ba sir? Nung nakarang araw, sumasakit. 저번에 아플 때. 아팠는데 지금은 안 아파요. Sir, kaya po masakit yan sir no? Okay. Buti na lang talaga at may mga nag-a-assist ng mga Pilipino dito sa dental clinic nila. Mababawasan na yung sakit sa ulo, yung sakit na lang sa bulsa at sa ngipin yung natitira. At dumating na nga din yung mag-check ng aking ngipin, isang Korean. Bali chinek niya dyan kung ano yung mga dapat ayusin o tanggalin at ilagay sa aking mga ngipin. Bali ito na nga yung result ng x-ray ko at pinakode ko na rin pala kung magkano lahat-lahat yung magagastos ko para maayos yung aking ngipin. At umabot nga ito ng 8.3 million Korean won, nagkakahalaga ng 300,000 hanggang 350,000 pesos sa pera natin. Pero may discount pa naman yan. Pwede naman yan bayaran ng installment ng 1 year or 2 years. Depende sa'yo kung hanggang kailan mo siya kayang bayaran. Hindi naman sila mamimilit sa'yo dito. Kaya ang pinagawa ko nga lang ay magpabunot ng ngipin dun nga sa aking wisdom tooth. Dahil hindi ko na nga matiis yung sakit at naapektuhan na nga pati yung trabaho ko. At ang nagastos ko nga dito ay higit kumulang 30,000 won lang o mga 1,200 pesos sa pera natin. Maraming salamat nga din pala sa nag-assist sa atin na si Ma'am Lani dito sa Sanga Dental Clinic. So ayun lang guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Annyeong!